Hindi! Huwag! Ang anak ko! Ang boses ni Ara, puno ng desperasyon at takot, ay halos hindi na lumabas sa kanyang lalamunan. Isang malakas na hampas sa likod ng kanyang ulo ang nagpatumba sa kanya sa malamig na sahig. Ang kanyang kamay ay agad na napunta sa umbok ng kanyang tiyan, nagtatangkang protektan ang sanggol na nasa loob. Ramdam niya ang basa at malapot na likido na unti-unting kumakalat sa ilalim niya. Dugo. Ang buong silid ay umiikot at ang ilaw mula sa lampara ay nagmistulang malabong ulap. Pilit niyang dinilat ang kanyang mga mata, umaasang makita ang mukha ng umaatake sa kanya. Isang anino lamang, isang figura na nakabalot sa dilim. Ngunit sa isang iglap, tila nakita niya ang pamilyar na balangkas, isang pamilyar na galaw. Hindi maari. Hindi ito totoo. Please! Maawa ka. Pagmamakaawa niya, halos paubos na ang hininga. Wala akong ginawa sa'yo. Ang anak ko, inosente siya. Ngunit walang awa sa mga mata na nakatitig sa kanya mula sa dilim. Tanging isang malamig, walang emosyong tingin na nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Isang sipa sa tagiliran ang sumunod, nagpakawala ng matinding kirot na umakyat mula sa kanyang balakang hanggang sa kanyang ulo. Napasigaw siya, ngunit isang kamay ang mabilis na tumakip sa kanyang bibig. Ang amoy ng takot at sariwang dugo ay pumuno sa hangin. Ang matinding panginginig ay bumalot sa buong katawan ni Ara. Ang pangarap niya ng isang simpleng buhay, isang pamilyang binuo ng pagmamahal, ay tila unti-unting nawawasak sa gabing iyon. Sino ang may kakayahang gumawa nito sa kanya? Bakit? Ang mga mata niya ay lumipad patungo sa pinto ng silid, kung saan tila sumilip ang isang lalaki. Pamilyar ang kanyang tindig, pamilyar ang kanyang anyo. Si Marco, ang kanyang asawa. Ngunit ang mukha nito ay blangko, walang emosyon, walang pag-aalala, walang takot. Tanging isang mabilis na sulyap, isang lihim na tingin na tila nagkukumpirma ng kanyang pinakamalaking kinatatakutan. Hindi ito aksidente. Si Marco, hindi siya maaaring magkamali. Ang imaheng iyon ay nagbaon ng matalim na sugat sa kanyang puso, mas masakit pa sa anumang pisikal na sakit na nararamdaman niya. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay, ng kanyang pag-ibig, ng kanyang kinabukasan, ay siya palang nagplano ng lahat. Naramdaman niya ang unti-unting pagbigat ng kanyang talukap. Ang kanyang paningin ay lumabo. Isang huling butil ng luha ang gumulong mula sa kanyang mata. Dala ang lahat ng pagkabigo, pagtataksil, at pighati. Ang kanyang kamay ay mahigpit pa ring nakakapit sa kanyang tiyan, ang tanging pag-asa na nanatili sa kanya. Anak, bulong niya, bago tuluyang lamunin ng dilim ang kanyang mundo. Sa malamig na sahig, ang katawan ni Ara ay nanatiling walang kagalaw-galaw. Ang kulay pula ng dugo ay unti-unting kumalat sa puting marmol. Sa kanyang tabi, ang cellphone ay tumutunog. Isang incoming call. Si Chairman Mariano de la Rosa. Ngunit walang makakasagot, walang makakarinig. Tanging ang katahimikan na may daladalang bangungot. Ang unang bagay na naramdaman ni Ara ay ang matinding kirot sa kanyang ulo at puson. Unti-unti niyang binuksan ang kanyang mga mata at bumungad sa kanya ang puting kisame ng isang silid. Ang amoy ng gamot at antiseptiko ay pumuno sa kanyang ilong. Ospital. Ara? Anak? Gising ka na. Isang boses ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Ang kanyang ina, si Aling Sonia, ay nakaupo sa tabi ng kanyang kama. Ang muka ay mugto sa pag-iyak. Hawak nito ang kanyang kamay, mahigpit na mahigpit. Kasunod nito ay ang kanyang ama, si Chairman Mariano de la Rosa, o mas kilala bilang Nong Mario, na nakatayo sa paanan ng kama. Ang kanyang pamilyar na awtoridad ay napalitan ng malalim na pag-aalala. Mama, Papa, bulong ni Ara, ang lalamunan ay tuyong-tuyo. Ang
Agad na napatingin si Aling Sonia kay Nong Mario na yumuko at hinawakan ang kamay ng anak. Salamat sa Diyos, anak. Ligtas siya. Ligtas kayo pareho. Ang mga salitang yon ay tila musika sa tainga ni Ara. Isang manipis na sinag ng pag-asa sa gitna ng kanyang kalungkutan. Isang buntong hininga ng kaluwagan ang kumawala mula sa kanya. Ngunit kasunod nito ay ang pagdagsa ng mga alaala ng naganap. Ang dilim, ang hampas, ang dugo, at ang mukha ni Marco. Ang kanyang mga mata ay naghahanap sa paligid. Si Marco, nasaan siya? Nagkatinginan muli sina Aling Sonia at Nong Mario. May kung anong pag-aalinlangan sa kanilang mga mata. Naroon siya sa labas, anak. Kausap niya ang mga pulis. Paliwanag ni Aling Sonia. Ngunit ang tono nito ay tila may bahid ng pagdududa. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Marco. May malalim na eye bags, gusot ang damit, at ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Dali-dali siyang lumapit sa kama at hinawakan ang kamay ni Ara. Ara, mahal ko. Salamat sa Diyos. Gising ka na. Sabi nito, ang boses ay nanginginig. Nag-alala ako ng sobra sa'yo. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung may nangyari sa'yo at sa anak natin. Ang bawat salita ay tila isang balingguingoy sa tainga ni Ara. Ang kanyang puso ay kumalabog, hindi dahil sa pagmamahal, kundi sa galit at pagtataksil na biglang sumakop sa kanya. Nakita niya ang kanyang ama na mahigpit na nakatitig kay Marco, ngunit agad ding binawi ang tingin. Napakasama ng taong gumawa nito sa iyo, anak, sabi ni Nong Mario. Ang kanyang boses ay matigas. Hinding-hindi ko hahayaan na makatakas siya. Gagamitin ko ang lahat ng koneksyon at kapangyarihan ko para lang makamit ang hustisya. Nandito na si Detective Reyes para mamahala sa investigasyon. Bumaling si Nong Mario sa pinto. Isang matangkad at matipunong lalaki ang pumasok sa silid. May seryosong mukha, malalim na mga mata, at isang tindig na nagpapahiwatig ng awtoridad at katalinuhan. Siya si Detective Rafael Rafa Reyes. Ara, ito si Detective Reyes, pakilala ni Nong Mario. Isa siya sa pinakamagaling na investigador sa bansa. Huwag kang mag-alala, anak. Aalamin niya ang katotohanan. Lumapit si Rafa sa kama. Ang kanyang tingin ay diretso at matalim. Kinawayan niya si Ara, ngunit may distansya sa kanyang tindig. Miss De La Rosa, kumusta na po kayo? Maari po ba akong magtanong ng ilang bagay tungkol sa nangyari? Rafa, hindi pa ganap na nakakabawi si Ara. Singit ni Marco, na tila nagmamalasakit. Baka hindi pa maganda ang kondisyon niya para sa interogasyon. Tumingin si Rafa kay Marco, ang kanyang mga mata ay nanliit. Sir, standard procedure po ito. Gusto lang po naming marinig ang side ni Miss De La Rosa. Lalo na't siya ang biktima. Umupo si Rafa sa upuang malapit kay Ara. Ang kanyang presensya ay kalmado, ngunit may kapangyarihan. Tumingin si Ara sa kanyang asawa, sa kanyang ama, at sa seryosong mukha ni Rafa. Sa sandaling iyon, alam niyang kailangan niyang maging matapang para sa kanyang anak. Kaya ko po, detective. Sagot ni Ara, ang boses ay mahina, ngunit may determinasyon. Habang nagtatanong si Rafa, napansin ni Ara ang bawat galaw ni Marco. Ang pagpapakita nito ng pag-aalala, ang paghikbi nito, ang paghawak nito sa kanyang kamay. Ngunit sa ilalim ng lahat ng yon, may kung anong malamig na tingin. Isang sulyap na nagpapahiwatig ng pagkalkula. Naramdaman ni Ara ang isang malamig na panginginig na gumapang sa kanyang likod. Ang lalaking katabi niya, ang kanyang asawa, ay tila isang estranghero. Ang lalaking sumumpa na poprotektahan siya ay siya palang nagtago ng isang madilim na lihim. Sige po, detective, sasabihin ko po ang lahat ng natatandaan ko. Ang kanyang mga mata ay tumama sa kay Rafa at pagkatapos ay sa kay Marco. Sa loob ng kanyang puso
Isang bagong apoy ang nagliliyab, apoy ng galit, apoy ng pagtataksil, at apoy ng isang ina na handang lumaban para sa kanyang anak. Nakalabas na si Detective Rafa Reyes sa silid ni Ara. Dala-dala ang mga unang detalye mula sa biktima. Ang kanyang mukha ay seryoso. Walang emosyon, ngunit sa loob niya ay may nagtatagong pagdududa. May mali. Ramdam niya sa buto niya na may malalim na itinatago sa kasong ito. Agad siyang bumalik sa tahanan ng mga De La Rosa, ang pinangyarihan ng krimen. Ang malaking mansyon ay balot pa rin ng tahimik na kaba. Ang mga pulis ay tapos na sa kanilang forensic work, ngunit nanatili pa rin ang isang pangkat para sa karagdagang seguridad at pagbabantay. Sir, lahat ng CCTV sa labas at loob ng bahay ay inoperable. Ulat ng isang kasamahan niyang pulis. Tila sinadya ang pagkasira, isang araw bago mangyari ang insidente. Kinuha ni Rafa ang report at sinuri. Sinadya. Paano? Pinutol ang mga kable, sir. Ngunit hindi lang basta putol. Malinaw na may kaalaman ng gumawa. Tila profesional. Isang kunot sa noo ang lumabas sa noo ni Rafa. Isang profesional na trabaho. Sino ang magkakaroon ng access at kaalaman na gawin niyon sa loob ng bahay ng isang chairman? Bumalik siya sa silid kung saan inatake si Ara. Ang dugo ay nalinis na, ngunit ang bakas ng karahasan ay nanatili pa rin sa kanyang isip. Sinuri niya ang bawat sulok, bawat detalye. Ang posisyon ng mga gamit, ang mga bakas sa sahig, ang mga bintana at pintuan. Walang sign ng sapilitang pagpasok. Ito ay nagpapahiwatig na ang umaatake ay pumasok nang walang kahirap-hirap. O mas malala pa, siya ay nasa loob na. Nasaan si Mr. Marco Villar? Tanong ni Rafa sa isa sa mga bodyguard ng pamilya. Nasa study room po, detective. Kausap niya po ang kanyang abogado. Sagot ng bodyguard. Naglakad si Rafa patungo sa study room. Hindi niya mapigilang hindi maghinala kay Marco. Mula pa sa ospital, may kung anong nagtutulak sa kanya na pagdudahan ang pag-arte nito. Ang sobrang pag-aalala na tila scripted. Ang pagtutol na i-interrogate si Ara. Kumatok siya sa pinto ng study room at pumasok. Nakaupo si Marco sa isang malaking mesa kasama ang isang abogado. Ang kanilang pag-uusap ay agad na natigil nang makita nila si Rafa. Detective Reyes, bati ni Marco na pilit na ngumiti. May kailangan ka ba? Gusto ko lang po sanang magtanong ng ilang bagay, Mr. Villar. Sagot ni Rafa. Diretso ang tingin. Tulad ng nangyari sa mga CCTV ninyo, may ideya po ba kayo kung sino ang may kagagawan? Napakunot ang noo ni Marco. CCTV? Hindi ko alam. Siguro, nagkaroon lang ng malfunction. Bakit naman may magpaplano na sirain ang mga yan? Para hindi makita ang mukha ng umaatake. Diretsyong sagot ni Rafa. Mr. Villar, wala pong sign ng sapilitang pagpasok sa inyong bahay. Ibig sabihin, kilala ng biktima ang umaatake o ang umaatake ay nakatira sa loob. Namutla si Marco, ngunit mabilis ding bumalik ang kanyang kulay. Ano ang ibig mong sabihin, detective? Na kami sa loob ang gumawa nito? Hindi. Sinong magkaka-interes na saktan si Ara? Sino ang may alam na wala ang inyong mga bodyguard sa gabi ng insidente? Dagdag pa ni Rafa, hindi pinansin ang pagtanggi ni Marco. May pattern po ang insidenteng ito, Mr. Villar. Isang maingat na pagpaplano. Wala akong ideya sa sinasabi mo, giit ni Marco. Tumayo mula sa upuan. Nasaan ako nung nangyari iyon? Kasama ko ang driver ko. Nag-jogging ako. May alibay ako. At sino ang driver ninyo? Tanong ni Rafa. Si Mang Tony. Makakausap ninyo siya. Sagot ni Marco. Ang kanyang boses ay tila may bahid ng pagmamadali. Ngunit may isang detalye ang nakapukaw sa atensyon ni Rafa. Ang mga kamay ni Marco. Kahit na sinasabing nag-jogging, ang kanyang mga kuko ay malinis at walang anumang dumi sa ilalim ng mga ito. Bukod pa rito, ang kanyang balat ay tila
Hindi nabibilad sa araw. Isang maliit na detalye, ngunit sapat para palakasin ang pagdududa ni Rafa. Pagkatapos ng maikling interogasyon, lumabas si Rafa. Ang kanyang isip ay nagtatrabaho ng mabilis. Maraming butas sa kwento ni Marco. Habang papalabas si Rafa, nakasalubong niya si Nong Mario. Ang matandang chairman ay may pag-aalala sa kanyang mukha. Reyes, may balita ka na ba? Tanong ni Nong Mario. Ang kanyang mga mata ay nananawagan ng katarungan. Chairman, may mga natuklasan na po kami. Ang mga CCTV ay sinadyang sirain at walang sapilitang pagpasok. Paliwanag ni Rafa. Nangangahulugan po ito na ang umaatake ay kilala ng biktima o may access sa loob ng bahay. Napakunot ang noo ni Nong Mario. Ibig mong sabihin, isa sa amin? Tumingin si Rafa sa kanya ng diretso. Hindi po kami nagmamadali sa paghuhusga, Chairman. Ngunit kailangan po naming isaalang-alang ang lahat ng posibilidad. Gusto ko po sanang makausap ang lahat ng nakatira dito sa bahay. Kasama na po ang mga katulong at bodyguard. At syempre, si Mr. Marco Villar. Isang katahimikan ang bumalot sa kanila. Alam ni Nong Mario ang ibig sabihin ng mga salita ni Rafa. Ang pagdududa ay nakatuon na sa sarili niyang pamilya. Sige, detective, gawin mo ang trabaho mo. Sabi ni Nong Mario, ang kanyang boses ay puno ng pighati. Gusto ko lang malaman ang katotohanan, gaano man kasakit. Lumabas si Rafa at nagsimulang magsagawa ng mas malalim na imbestigasyon. Ang bawat miyembro ng pamilya at kawani ay kailangang dumaan sa kanyang matalim na pagsusuri. Sa loob ng study room, si Marco ay nag-aalala. Ang kanyang abogado ay may seryosong mukha. Tila nagdududa ang detective na, "Yan sa'yo, Marco," sabi ng abogado. "Kailangan nating maging maingat. Wala akong kasalanan. Inosente ako." Giit ni Marco, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi mapakali. Sa labas, tumayo si Rafa sa gitna ng malawak na hardin ng mansyon. Pinagmamasdan ang tahimik na kagandahan nito. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, alam niya na may isang madilim na lihim na nakatago at siya ang maglalabas nito sa liwanag. Naramdaman niya ang isang pamilyar na kaba sa kanyang dibdib, isang pakiramdam na huling naramdaman niya bago ang isang trahedya sa kanyang sariling nakaraan. Ang masamang kutob ay tila nagpapahiwatig ng isang bagay na mas malalim pa sa isang simpleng pag-atake. Hindi mapakali si Detective Rafa Reyes. Ang mga pahayag ni Marco Villar ay puno ng kontradiksyon at ang kawalan ng anumang ebidensya ng sapilitang pagpasok ay nagpapalakas ng kanyang hinala. May mas malalim pa rito. Sinimulan ni Rafa ang masusing pagsusuri sa background ni Marco. Ang kanyang pinansyal na sitwasyon, ang kanyang mga koneksyon, ang kanyang nakaraan. Lumabas ang ilang impormasyon. Bago ang kasal nila ni Ara, si Marco ay may malaking utang at halos bangkarote. Ngayon, bilang asawa ni Ara, ay automatikong magiging tagapagmana ng isang malaking bahagi ng kayamanan ng mga De La Rosa kung sakaling may mangyari sa kanyang asawa. Ang motibo ay malinaw. Ngunit ang tanong ay, sino ang kasama niya? Hindi kayang gawin ni Marco ito nang mag-isa ng walang lumalaban. May kasabwat siya. Sa pagsubaybay sa mga transaksyon ni Marco, natuklasan ni Rafa ang ilang pagbabayad sa isang hindi kilalang account na madalas makipag-ugnayan sa cellphone ni Marco. Ang account ay nakapangalan kay Donna Reyes. Agad na kumalabog ang puso ni Rafa. Isa lamang bang pagkakataon? Sinimulan niyang hanapin si Donna Reyes. Hindi madali. Hindi ito ang pangalan ng babaeng na trace niya, ngunit ito ang pangalan na ginagamit sa transaksyon. Matapos ang ilang araw ng masusing paghahanap, natagpuan ni Rafa ang address ni Donna sa isang apartment complex sa Mandaluyong. Kinagabihan, nagtungo si Rafa sa lugar. Ayaw niyang gumamit ng warrant agad. Gusto niyang obserbahan muna ang sitwasyon. Nagtago siya sa kanyang sasakyan
Nagmamasid sa labas ng gusali. Ilang oras siyang naghintay. At pagkatapos, nakita niya ito. Isang pamilyar na kotse ang huminto sa harap ng gusali. Bumababa si Marco Villar. Nagmamadaling pumasok sa loob. Pagkalipas ng ilang minuto, lumabas siyang muli kasama ang isang babae. Matangkad, maputi, at may mahabang buhok. Maganda, ngunit may bakas ng kalungkutan sa kanyang mga mata. Si Donna Reyes. Pinanood ni Rafa ang dalawa habang nag-uusap sila. Ang kanilang pag-uusap ay tila seryoso. May kung anong bagay ang ipinakita ni Marco kay Donna sa kanyang cellphone at agad na nagbago ang ekspresyon ni Donna. Mula sa kalungkutan ay napalitan ito ng galit at takot. Tila nagtatalo sila. Nagtaas ng boses si Marco at pagkatapos ay pilit na hinawakan ang braso ni Donna na tila nagbabanta. Pagkatapos, maras niyang binitawan si Donna, sumakay sa kanyang sasakyan at mabilis na umalis. Naiwan si Donna, balot ng pighati. Umupo siya sa isang bench sa labas ng apartment, yumuko at napahawak sa kanyang ulo. Napagdesisyonan ni Rafa na lumapit. Kailangan niyang malaman kung ano ang koneksyon ng babaeng ito kay Marco at kung bakit niya ginagamit ang pangalang Reyes. Dahan-dahan siyang lumabas ng kanyang sasakyan at lumapit kay Donna. "Miss?" Napaangat si Donna ng tingin. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo sa luha. Nagulat siya nang makita ang estranghero sa kanyang harapan. "Magandang gabi po. Detective Reyes po ako," sabi ni Rafa. Ipinakita ang kanyang ID. "Gusto ko lang po sanang magtanong ng ilang bagay." Napatulala si Donna. Ang kanyang tingin ay matalim na tumitig kay Rafa na tila may kung anong nagbaon sa kanyang alaala. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. "Reyes?" Bulong niya. Isang pamilyar na pakiramdam ang biglang sumakop kay Rafa. Ang mukha ng babae, ang kanyang mga mata, ang kanyang tindig. Isang malalim, halos nakalimutang alaala, ang biglang nagbalik sa kanyang isip. Ang kanyang kapatid, ang kanyang nawawalang kapatid na matagal na niyang pinaniniwala ang patay na. Ang kanyang bunso, ang kanyang kapatid na babae, si Donna. Naramdaman niya ang isang panginginig na gumapang mula sa kanyang gulugod hanggang sa kanyang ulo. Hindi maaari. Hindi ito maaring totoo. "Miss, ano ang buong pangalan mo?" Tanong ni Rafa. Ang kanyang boses ay nanginginig sa hindi inaasahang emosyon. "Di Donna Reyes," sagot ng babae. Ang kanyang boses ay halos pabulong. "Bakit po?" Ang mga salitang iyon ay tumama kay Rafa tulad ng isang malakas na suntok. Ang kanyang mundo ay tila huminto. Ang kanyang nawawalang kapatid, ang kanyang bunsong kapatid na babae, ay nasa harap niya. At siya ay may kaugnayan sa kasong ito. Sa Marco Villar na ito, isang malalim na sugat ang biglang muling nagdugo sa kanyang puso. Samantala, sa ospital, si Ara ay pinipilit ang sarili na maging malakas. Ngunit sa loob ng kanyang silid, may isang bagay na nagpapahirap sa kanya, ang pagtataksil ni Marco, ang paraan kung paano nito siya tiningnan. "Ma'am, kailangan niyo pong pumirma sa mga dokumentong ito," sabi ng isang legal assistant na ipinadala ni Marco. "Para po ito sa emergency funds ng company at sa pagpapalit ng beneficiary ng insurance niyo." Nakatingin si Ara sa mga dokumento. Ang mga salitang beneficiary, emergency funds, at irrevocable ay tila nagsasayawan sa kanyang mga mata. Tanda niya ang payo ng kanyang ama na laging maging maingat sa mga dokumentong pinipirmahan, lalo na't may kinalaman sa kanilang yaman. Nanginig ang kanyang mga kamay, ngunit sa huli, pinirmahan niya ang mga dokumento. May isang bahagi sa kanya na gusto pa ring maniwala kay Marco, kahit gaano pa kasakit ang katotohanan. Isang bahagi ng kanyang pag-asa na sana ay mali siya sa kanyang hinala. Ang pag-asa na yon, gayunpaman, ay tila isang nakakamatay na bitag na inihanda ni Marco. Napatulala si Rafa Reyes.
Ang pangalang Donna Reyes ay nagpatigil sa kanyang mundo. Ang babaeng nasa harap niya, ang babaeng may kaugnayan sa kaso ng pag-atake kay Ara de la Rosa, ay ang kanyang nawawalang kapatid na babae. Donna, ikaw nga ba? Tanong ni Rafa. Ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi ka namatay sa sunog. Napayuko si Donna. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Kuya Rafa, ikaw nga, buhay ka. Isang mainit na yakap ang sumunod. Mahigpit na niyakap ni Rafa si Donna. Ang mga luha ay naglandas sa kanyang pisngi. Ang kanyang bunsong kapatid, ang kanyang bunsong kapatid na babae, na matagal na niyang pinaniniwala ang patay na sa sunog na kumitil sa kanilang mga magulang, ay nasa kanyang mga bisig. Ang halo ng ginhawa at matinding pagkalito ay pumuno sa kanyang puso. Paano ka nabuhay, Donna? Saan ka nagpunta sa loob ng maraming taon? Tanong ni Rafa. Nang kumawala sila sa yakap, nagsimulang magkwento si Donna. Ang kanyang boses ay mahina, puno ng kalungkutan. Nailigtas pala siya ng isang matandang babae na nakatira malapit sa kanilang nasunog na bahay. Inampon siya nito at binago ang kanyang pangalan upang makalimutan ang nakaraang trahedya. Ngunit sa paglipas ng panahon, nagkaroon siya ng sariling problema. Ang pagkabangkrap ng negosyo ng kanyang ina at ang pagkakasangkot niya sa masamang impluensya. At si Marco, paano kanya nakilala? Tanong ni Rafa. Ang boses ay naging matigas. Nag-aalangan si Donna. Nakilala ko siya sa isang bar. Noong panahong wala na akong matakbuhan, tinulungan niya ako. Sabi niya, mahal niya ako. Siya lang ang nagtiwala sa akin. Donna, hindi mo siya kilala. Sabi ni Rafa, hinawakan ang balikat ng kapatid. Ginagamit ka lang niya. Si Marco ang mastermind sa pag-atake kay Ara. Isa kang susi sa kasong ito. Ngunit umiling si Donna. Hindi kuya, hindi kaya ni Marco yon. Mahal niya ako. At mahal niya si Ara. Hindi siya ang uri ng tao na gagawa ng masama. Hindi mo siya kilala, Donna. Siya ang sumira sa pamilya ng De La Rosa. At kung hindi ka umamin, baka madamay ka sa kanyang mga kasalanan. Giit ni Rafa, ang kanyang galit ay unti-unting lumabas. Kailangan mong sabihin ang lahat ng nalalaman mo tungkol sa kanya. Hindi ko magagawa yon, kuya. Sagot ni Donna, umiiyak. Natatakot ako. Sinabi niya na kung may ilalabas ako, sisirain niya ang buhay ko. Wala na akong matatakbuhan. Kung ikaw lang, kung hindi ka lumitaw, wala akong babalikan. Nagkaroon ng matinding sigawan sa pagitan ng magkapatid. Niyaya ni Rafa si Donna na sumama sa kanya sa ligtas na lugar at sabihin ang katotohanan. Ngunit patuloy itong tumanggi, takot na takot sa banta ni Marco. Samantala, sa kabila ng lahat, hindi na napansin ni Marco na may malaking problema na ang kanyang pinaplano. Ang kanyang buong atensyon ay nakatuon sa pagmamanipula kay Ara at sa kayamanan nito. Sa ospital, matapos pirmahan ni Ara ang mga dokumento, tila may kakaibang pakiramdam na bumalot sa kanya. Hindi siya komportable. Nang gabing iyon, habang mahimbing na natutulog si Ara, nakatanggap siya ng isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Hindi ka paligtas. Ang nilalaman ng iyong sinapupunan ay hindi niya gusto. Mag-ingat ka. Nagising si Ara nang bigla. Ang kanyang puso ay kumalabog. Nagulat siya sa mensahe. Sino ito? At ano ang ibig sabihin ng hindi niya gusto? Hindi niya alam na sa parehong sandali, si Marco ay nakikipag-usap sa isang lalaki sa telepono. Gawin mo ang trabaho mo, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay malamig. Kailangan mawala ang problema. Hindi ko kailangan ng anumang abala. Sir, malapit na po. Ayon sa plano, sagot ng kausap. Sa isang sulok ng syudad, si Rafa ay nakatingin sa larawan ng kanyang pamilya. Isang larawan kasama si Donna. Niyakap niya ang litrato. Ang kanyang puso ay puno ng sakit at pag-asa. Kailangan niyang iligtas ang kanyang kapatid. Ngunit ang kaso ni Ara de la Rosa at ang paghahanap ng hustisya
ay hindi niya rin pwedeng pabayaan. Muling nag-cruise ang tadhana ng magkapatid na Reyes, ngunit ang kanilang pagtatagpo ay tila magdadala ng mas malaking komplikasyon sa kasong ito. Hindi mapakali si Ara de la Rosa. Ang text message mula sa hindi kilalang numero ay nagpatindig ng balahibo niya. Ang nilalaman ng iyong sinapupunan ay hindi niya gusto. Ang mga salitang iyon ay nagpaalingaw-ngaw sa kanyang isip, kasabay ng alaala ng malamig na sulyap ni Marco. Kinabukasan, habang nasa banyo, nakaramdam si Ara ng matinding paghilab sa kanyang puson. Isang kakaibang sakit na hindi niya pa nararanasan. Agad siyang humingi ng tulong. Ang mga nurse at doktor ay mabilis na rumesponde. "Anak, anong nangyayari?" Tanong ni Aling Sonia na mabilis na pumasok sa kanyang silid. "Masakit po, Mama. Sobrang sakit," sagot ni Ara. Halos hindi makahinga. Dinala si Ara sa emergency room. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Ang bawat paghilab ay tila nagpapahiwatig ng isang masamang mangyayari. Ang kanyang anak na tanging dahilan niya para lumaban. Makalipas ang ilang oras ng matinding paghihirap, lumabas ang doktor. Ang kanyang muka ay seryoso. "Nailigtas po natin ang sanggol, Miss De La Rosa. Ngunit muntik na po kayong makunan." Isang buntong hininga ng kaluwagan ang kumawala kay Ara. Ngunit kasunod nito ay ang takot. "Bakit po, Doc? Anong nangyari?" "May nakita kaming chemical residue sa inyong katawan, Miss De La Rosa. Tila may pilit na nagtatangkang saktan kayo o ang inyong sanggol," paliwanag ng doktor. Ang kanyang boses ay nagbabala. "Kailangan niyo pong mag-ingat. Ito ay hindi aksidente." Nagulat si Ara sa sinabi ng doktor. Chemical residue? Hindi aksidente? Ang text message, ang malamig na tingin ni Marco. Lahat ng yon ay biglang nagsama-sama sa kanyang isip. Si Marco. Gusto niyang mawala ang anak niya. Gusto niya silang pareho. Sa parehong oras, si Detective Rafa Reyes ay nasa kanyang opisina. Sinusuri ang mga larawan ni Donna at Marco. Ang kanyang puso ay nagdurugo para sa kanyang kapatid. Ngunit ang kanyang profesionalismo ay nangingibabaw. Kailangan niyang baksin si Marco. Kailangan niyang protektahan si Ara at ang kanyang pamilya. Tinawagan niya si Donna, ngunit hindi ito sumasagot. Alam niyang natatakot pa rin ang kapatid niya kay Marco. Ngunit hindi niya ito susukuan. "Sir, may urgent call po mula sa De La Rosa Hospital," sabi ng kanyang sekretarya. Agad na sinagot ni Rafa ang tawag. Sinong Mario ang kausap. "Reyes, may nangyari kay Ara. Muntik na siyang makunan. May ebidensya ang doktor na may pilit na nagtatangkang saktan siya at ang apo ko." Napakuyom ang kamao ni Rafa. "Naiintindihan ko po, Chairman. Pupunta ako dyan ngayon din." Pagdating niya sa ospital, sinalubong siya ni Nong Mario. Ang muka ay puno ng galit at pagkabahala. "Marco, hindi ko akalain na kaya niyang gawin ito." "Wala pa po tayong matibay na ebidensya laban sa kanya, Chairman," sabi ni Rafa. Kahit na sa loob niya ay kumbinsido na siya sa kasalanan ni Marco. "Kailangan nating maging maingat. Napakamapanganib niya." Pumasok si Rafa sa silid ni Ara. Nakita niya ang babaeng nakahiga sa kama. Natila ng hina, ngunit may apoy sa kanyang mga mata. Hindi na ito ang Ara na nakilala niya noong una, ang babaeng tila biktima lamang. Ngayon, may bagong lakas sa kanyang mga mata. "Detective!" Bati ni Ara, ang kanyang boses ay matatag. "Gusto kong malaman ang lahat ng nalalaman niyo. Gusto kong malaman ang katotohanan." Ikinuwento ni Rafa kay Ara ang tungkol sa kanyang mga hinala kay Marco, ang mga transaksyon sa bank account ni Donna, at ang mga butas sa kanyang alibay. Hindi niya pa sinasabi ang tungkol sa koneksyon ni Donna sa kanya dahil ayaw niyang guluhin pa si Ara. Si Marco, ginagawa niya ito para sa pera. Tama? Tanong ni Ara. Ang luha ay nagsimulang dumaloy sa kanyang mga mata. Tumango si Rafa. "May malaking utang siya bago kayo ikasal.
At ang pamilya niyo, ang inyong yaman, ang kanyang motibo. Gusto niyang mawala ang anak ko. Dagdag ni Ara, ang boses ay puno ng galit. Dahil ang anak ko ay magiging hadlang sa kanyang mga plano. Kasabay nito, si Marco ay dumating sa ospital, dala ang isang bouquet ng mga bulaklak, nagpapanggap na nag-aalala. Ngunit nang makita niya si Rafa sa loob ng silid ni Ara, tila may kung anong pagbabago sa kanyang ekspresyon. "Mahal ko, anong nangyari sa'yo?" tanong ni Marco. Lumapit kay Ara. "Nag-alala ako ng sobra." "Huwag kang lumapit sa akin, Marco," sigaw ni Ara, umatras. "Alam ko ang ginawa mo. Alam kong gusto mong saktan ako at ang anak ko." Nagulat si Marco. "Ano ang sinasabi mo, Ara? Nababaliw ka na ba? Sino ang nagpasok ng ideyang yan sa ulo mo?" Tiningnan ni Marco si Rafa ng matalim na tila sinisisi ito. "Ito ba ang trabaho mo, detective? Ang guluhin ang isip ng asawa ko?" "Mr. Villar, may matibay kaming ebidensya na may nagtatangkang saktan si Miss De La Rosa at ang kanyang sanggol," sabi ni Rafa, kalmado. "Kailangan nating malaman kung sino." Umiling si Marco. "Hindi ko alam ang sinasabi niyo. Wala akong kinalaman dyan." Ngunit sa mga mata ni Ara, nakita niya ang takot sa likod ng pagtanggi ni Marco. Ang maskara ay unti-unti nang natatanggal. Ang halimaw ay unti-unti nang lumalabas. "Umalis ka, Marco," sigaw ni Ara. Ang kanyang boses ay puno ng tapang. "Ayoko nang makita ang pagmumukha mo." Umalis si Marco. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagkagulat. Ngunit bago siya lumabas, nagbigay siya ng isang malamig na sulyap kay Ara at kay Rafa. Isang banta. Sa loob ng silid, hinawakan ni Ara ang kanyang tiyan, ang kanyang anak, ang kanyang lakas. Sa wakas, handa na siyang lumaban. Ang galit at takot ay napalitan ng determinasyon sa puso ni Ara de la Rosa. Hindi na siya ang dating Ara na tahimik na tatanggap ng kapalaran. Para sa kanyang anak, handa siyang lumaban. Kinagabihan, matapos umalis ni Marco, tinawagan ni Ara si Rafa. "Detective, kailangan ko po kayong makausap. May natuklasan po ako." Agad na nagtungo si Rafa sa ospital. Ipinakita ni Ara ang mga dokumentong pinirmahan niya tungkol sa emergency funds at beneficiary ng insurance. "Sinabi ko po noon sa inyo na pinirmahan ko ito. Ngayon ko lang po napagtanto na may mali dito," paliwanag ni Ara. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit. "Pinaniniwala niya ako na para sa kumpanya, pero sa totoo lang, ito ay paglilipat ng assets sa pangalan niya. At ang beneficiary ng insurance ko, binago niya." Sinuri ni Rafa ang mga dokumento. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. "Ito ay isang sadyang panloloko, Miss De La Rosa. Ito ang matibay na ebidensya na kailangan natin para ipasok siya. Ngunit may isang problema. Ang pirma ni Ara ay naroon. Kung walang sapat na matibay na ebidensya, maaring baliwalain lang ito ng korte. Kailangan nating hulihin si Marco sa akto, Miss De La Rosa," sabi ni Rafa. "Kailangan natin siyang papaniwalain na naniniwala pa rin kayo sa kanya." Nag-aalangan si Ara. Ang ideya na muling magtiwala, kahit na peke, kay Marco ay nakakasuka. Ngunit para sa hustisya, kailangan niyang gawin ito. "Ano po ang plano?" tanong ni Ara. Ang kanyang boses ay matatag. Binuo ni Rafa ang isang detalyadong plano kasama si Nong Mario. Kailangan nilang maglatag ng bitag kay Marco na magpapakita sa tunay nitong kulay. Ang bitag ay mangyayari sa isang formal na pagpupulong kung saan inaasahan ni Marco na makuha ang huling piraso ng kayamanan ng mga De La Rosa. "Kailangan nating mag-ingat, Reyes," sabi ni Nong Mario. "Mapanganib si Marco. Hindi natin alam kung ano ang kaya niyang gawin." "Huwag kayong mag-alala, Chairman. Nakahanda na po kami," sagot ni Rafa. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa determinasyon. Samantala, sa kabilang panig, si Marco ay nagdiriwang. Naisip niya na naloko na niya si Ara at ang pagmamadali nito
na pumirma sa mga dokumento ay nagpapatunay na kontrolado niya pa rin ang sitwasyon. Ngayon, kailangan na lang niyang tapusin ang huling bahagi ng kanyang plano. Tumawag siya kay Donna. "Nasaan ka? May kailangan akong gawin mo para sa akin." "Ayoko na, Marco," sagot ni Donna. Ang kanyang boses ay nanginginig. "Hindi ko na kaya." "Ano? Hindi ka na kaya? Huwag kang magpakamartir, Donna," sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng pagbabanta. "Kung hindi mo gagawin ang sasabihin ko, ilalabas ko ang lahat ng nalalaman ko tungkol sa'yo. Ang mga utang mo, ang mga ginawa mo. Sisirain ko ang buhay mo." Napaiyak si Donna. Alam niyang wala siyang laban kay Marco. Mahal niya ito, ngunit ang kanyang pagmamahal ay tila isang sumpa. Hindi niya alam na si Rafa ay sinusubaybayan ang lahat ng galaw ni Marco at ang tawag na yon ay kanyang narinig. "Marco, kailangan kong makakuha ng pera. Hindi mo ako binibigyan ng sapat," sabi ni Donna. Sinusubukang magpakatigas. "Sige, Donna, may isang malaking deal akong isasara. Gusto kong ikaw ang kukuha ng pera sa safe. Walang makakakita sa'yo. At pagkatapos, ilagay mo ang mga ito sa isang secure na lugar." Utos ni Marco. "Gagantimpalaan kita ng husto. Ito ang huli mong trabaho." Nag-aalangan si Donna, ngunit sa huli, pumayag siya. Hindi niya alam na ang kanyang huling trabaho ay magdadala sa kanya sa isang bitag. Sa araw ng pagpupulong, naghanda si Ara at Rafa. Ang buong lugar ay puno ng undercover agents. Nakasuot si Ara ng isang audio recorder na ibinigay ni Rafa at handa siyang harapin si Marco. Pumasok si Marco sa meeting room. Ang kanyang mukha ay puno ng kumpiyansa. Nakita niya si Ara na nakaupo sa tabi ni Nong Mario. Ang kanyang mukha ay seryoso. May kakaiba sa kanyang pakiramdam, ngunit binaliwala niya ito. "Magandang umaga, Chairman Ara," bati ni Marco. Napilit na ngumiti. "Handa na ba kayo para sa pagpirma sa huling dokumento?" "Oo, Marco. Handa na kami," sagot ni Ara. Ang kanyang boses ay walang anumang emosyon. "Ngunit may gusto lang akong itanong sa'yo bago tayo pumirma." Nagulat si Marco. "Ano yon, mamahal ko?" "Ang tungkol sa pag-atake sa akin," sabi ni Ara. Diretso ang tingin sa kanyang mga mata. "Sino ang nag-utos? Ikaw ba, Marco?" Nagulantang si Marco. Ang kanyang ang kanyang ngiti ay biglang nawala. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkagulat. Sa mga sandaling iyon, alam niyang nabuking na siya. Ang kanyang maskara ay tuluyan ng natanggal. "Ano ang sinasabi mo?" tanong ni Marco. Nanginginig. "Ang katotohanan, Marco," sagot ni Ara. "Ang tungkol sa chemical residue. Ang tungkol sa mga dokumentong pinilit mong ipapirma sa akin. Alam kong ikaw ang may kagagawan. Ikaw ang nagtangka na saktan ako at ang anak ko." Bumuntong hininga si Marco. Sa isang iglap, nawala ang kanyang pagpapanggap. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng tunay niyang kulay. Isang mukha ng galit at pagtataksil. "Kung alam mo na, then so be it," sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng kapusukan. "Oo, ako. Ako ang nagplano ng lahat. Dahil walang silbi ang lahat ng kayamanan na yan kung hindi ko makukuha." Ang pag-amin ni Marco ay nagpatuloy. Detalyadong inilalahad ang lahat ng kanyang mga plano. Ang kanyang boses ay nagiging mas malakas, puno ng pagmamalaki at kasamaan. Hindi niya alam na ang bawat salita ay nire-record. Ngunit may isang bagay ang hindi alam ni Rafa. Sa parehong oras, sa isang lugar sa bahay ng De La Rosa, si Donna ay naglalakad sa madilim na pasilyo, patungo sa safe kung saan nakatago ang pera. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Ayaw niyang gawin ito, ngunit takot siya kay Marco. Nagulat siya nang biglang may humawak sa kanyang balikat. Ang pag-amin ni Marco Villar sa meeting room ay nagpatindig ng balahibo ni Ara de la Rosa. Ang kanyang mga salita,
puno ng kasamaan at kayabangan, ay nagpapakita ng tunay nitong kulay. Ngunit habang nagpapatuloy si Marco sa pagdedetalye ng kanyang mga krimen, isang biglaang pangyayari ang nagpabago sa lahat. Biglang namatay ang ilaw sa buong building. Isang malakas na putok ang sumunod mula sa labas at pagkatapos ay sunod-sunod na pagbaril. Nagkagulo ang lahat. "Marco, ano ito?" Sigaw ni Nong Mario. Naprotektahan si Ara. Ngumiti si Marco, isang ngangiti na puno ng panalo. "Akala niyo ba madali akong mahuhuli? Hindi niyo pa ako lubusang kilala." Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na tumakbo si Marco palabas ng meeting room. Ang kanyang mga tauhan na nagpanggap na security guards ay lumabas at sinubukang harangan sina Rafa at ang kanyang mga undercover agents. Isang mainit na barilan ang sumunod. "Ara, Chairman, kailangan niyo munang lumikas," sigaw ni Rafa. "Protektahan niyo si Ara." Habang tinutulungan ni Rafa ang mga tauhan na makipaglaban, tumakbo si Ara at Nong Mario patungo sa safe exit. Ngunit ang kanilang daan ay hinarangan ng isa pang grupo ng mga armadong lalaki. "Hindi kayo makakatakas, Miss De La Rosa," sabi ng isa sa mga lalaki. Ang kanyang boses ay malamig. Sa labas ng building, matagumpay na nakatakas si Marco. Sumakay siya sa kanyang kotse. Ang kanyang mukha ay puno ng pagtatagumpay. Alam niyang nakuha na niya ang lahat. "Sir, tapos na po ang trabaho," sabi ng kanyang kausap sa telepono. "Nakuha na namin ang lahat ng kailangan natin." "Good. Ilabas niyo na siya at itapon sa lugar na malayo sa syudad," utos ni Marco. "Hayaan niyo siyang managot sa lahat ng kasalanan." "Opo, sir." Sa parehong oras, sa basement ng De La Rosa Mansion, si Donna Reyes ay nagulantang nang may humawak sa kanyang balikat. Si Mang Tony, ang dating driver ni Marco, na pinagkakatiwalaan ni Marco. "Mang Tony, anong ginagawa mo rito?" tanong ni Donna, nagtataka. "Donna, bilis! Kailangan nating tumakas," sabi ni Mang Tony. Ang kanyang mukha ay puno ng takot. "Nababaliw na si Marco. Plano niyang ilaglag ka." Ngunit huli na ang lahat. Biglang pumasok ang ilang armadong lalaki. Sinunggaban si Donna na at iginapos. Tinangkang lumaban ni Mang Tony, ngunit mabilis siyang pinatumba. "Miss Reyes, ikaw na ang magbabayad sa lahat ng kasalanan ni Mr. Villar," sabi ng isa sa mga lalaki na may hawak na isang bag na puno ng pera at isang baril. Hinulog nila ang bag sa tabi ni Donna at inilagay ang baril sa kanyang kamay. Pagkatapos, mabilis silang umalis. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang mga pulis na nakatanggap ng anonymous tip. Siya ang kasabwat. Sigaw ng isang undercover agent na lumapit kay Donna na tila nagulat sa lahat ng nangyayari. Nakita ni Rafa ang kaguluhan sa labas ng building. Ang mga tauhan ni Marco ay matagumpay na nakatakas. Ang mga ebidensya, kasama na ang audio recording, ay nawasak sa gitna ng paghaharap. Ang kanyang plano ay bigo. Lalo pang bumagsak ang kanyang mundo nang makita niya si Donna na iginapos na pinalibutan ng mga pulis at may hawak na bag ng pera at isang baril sa kanyang kamay. Ang kanyang kapatid, na trap, na setup. "Donna!" sigaw ni Rafa, lumapit sa kapatid. Ngunit hinarangan siya ng mga pulis. "Detective Reyes, huwag po kayong lumapit. Siya po ang suspek sa pagkawala ng pera at ang kasabwat sa pag-atake kay Miss De La Rosa." Hindi siya. Na-set up siya," giit ni Rafa. Sinusubukang lumaban, ngunit ang mga pulis ay hindi nakinig. Dinala si Donna palayo. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pagkabigo. Nakita niya si Rafa, ang kanyang kuya, na walang magawa. Ang kanyang pag-asa ay tila unti-unting nawawala. Sa loob ng ospital, napanood ni Ara ang mga balita sa TV. Si Donna Reyes, ang dating girlfriend ni Marco, ay inaresto bilang suspek sa pag-atake sa kanya at sa pagkawala ng pera ng pamilya De La Rosa. Ang mga media ay nagdulot ng isang malaking iskandalo.
at ang pangalan ng pamilya De La Rosa ay tila unti-unting nasisira. Hindi, hindi totoo yan. Bulong ni Ara. Ang kanyang luha ay patuloy na dumadaloy. Hindi ako naniniwala. Ngunit sa mga mata ng publiko, ang lahat ay tila malinaw. Si Marco, ang biktima ng panloloko. Si Donna, ang kasabwat. At si Ara, ang babaeng nabaliw sa inggit. Si Ara ay napaupo sa kanyang kama. Ang kanyang katawan ay nanginginig. Ang kanyang anak na tanging dahilan niya para lumaban. Ngayon, parang wala ng pag-asa. Ang lahat ay nawala. Bulong ni Ara. Ang kanyang boses ay puno ng kawalang pag-asa. Wala na. Naramdaman niya ang isang matalim na sakit sa kanyang puson. Ang kanyang tiyan ay biglang naghigpit. Nagulantang siya. Hindi maari. Hindi ngayon. Hindi pa. Sa gitna ng kaguluhan at pagkabigo, si Detective Rafa Reyes ay halos mawala ng pag-asa. Ang kanyang kapatid na si Donna ay nasa bilangguan. Inaakusahan ng mga krimen na alam niyang hindi niya ginawa. Si Marco Villar ay nakatakas at ang reputasyon ng pamilya De La Rosa ay unti-unting nadudungisan. Naramdaman ni Rafa ang bigat ng mundo sa kanyang balikat. Umupo siya sa kanyang opisina, ang kanyang mukha ay balot ng pagod at galit. Nagre-review siya ng mga lumang report, umaasang makahanap ng kahit anong maliit na butas na makakatulong sa kanya. Ngunit ang bawat file ay tila nagpapatunay lamang ng kanyang kabiguan. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang anonymous call. Nag-aalangan si Rafa, ngunit sinagot niya. Detective Reyes? Isang boses ng lalaki ang narinig niya, mahina at nanginginig. Kailangan nating magkita, ngayon. May mahalaga akong sasabihin tungkol kay Marco Villar. Agad na tumindig si Rafa. Sino ka? Paano kita mapagkakatiwalaan? Ako si Mang Tony, ang dating driver ni Marco. Natrap din ako sa bahay nila Ara nung gabing iyon. Sabi ng boses, may alam ako. Lahat ng plano niya, lahat ng ebidensya na nawawala, nasa akin. Nagulat si Rafa. Si Mang Tony, ang driver na nagbigay ng alibay kay Marco. Ang driver na biglang nawala pagkatapos ng insidente. Saan tayo magkikita? Tanong ni Rafa. Ang kanyang puso ay kumalabog. Nagbigay si Mang Tony ng isang lugar, isang lumang warehouse sa labas ng syudad. Nang walang pag-aalinlangan, agad na nagtungo si Rafa sa lugar. Pagdating niya, nakita niya si Mang Tony na nakaupo sa isang madilim na sulok. Ang kanyang mukha ay puno ng takot at pag-aalala. May mga galos ito sa kanyang braso, nagpapatunay sa kanyang mga sinabi. Mang Tony, bakit ka nagpakita ngayon? Tanong ni Rafa. Hindi ko na kaya, detective. Sabi ni Mang Tony, ang kanyang boses ay nanginginig. Nababaliw na si Marco. Akala niya ay kakampi ako. Ngunit, nakita ko ang lahat. Nakita ko ang pagpapahirap niya kay Donna. Nakita ko ang plano niya kay Ara. Inilahad ni Mang Tony ang lahat ng nalalaman niya. Ang plano ni Marco na saktan si Ara upang makunan ito para hindi maging hadlang ang anak nito sa pagkuha niya ng mana. Ang pagmamanipula niya kay Donna, ang paggamit sa kanya bilang kasabwat at ang pagtatakip sa lahat ng ebidensya. Nire-record ko ang lahat, detective. Sabi ni Mang Tony, kinuha ang isang maliit na USB mula sa kanyang bulsa. Ginamit ko ang aking cellphone. Narinig ko ang lahat ng sinabi ni Marco tungkol sa kanyang mga plano. Ito ang tunay na confession. Nagulantang si Rafa. Isang recording. Isang tunay na recording ng pag-amin ni Marco. Ito ang kailangan niya. Ito ang magliligtas kay Donna. Ito ang magbibigay ng hustisya kay Ara. Mang Tony, hindi ko alam kung paano ka pasasalamatan, sabi ni Rafa, hinawakan ng USB. Dahil dito, maililigtas natin si Donna at mailalantad ang tunay na mukha ni Marco. Kailangan mong mag-ingat, detective, babala ni Mang Tony. Napakamapanganib ni Marco. Hindi siya titigil hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya.
at handa siyang gawin ang lahat para manatili sa kapangyarihan. Agad na ibinigay ni Rafa ang USB kay Nong Mario. Ang matandang chairman ay nanlaki ang mga mata nang marinig ang recording. Ang galit ay biglang sumiklab sa kanyang mukha. Hindi ko akalain na kaya niyang gawin ito. Sigaw ni Nong Mario. Ang kanyang boses ay puno ng kapusukan. Ang hayop na yan. Sisiguraduhin kong magbabayad siya sa lahat ng kanyang kasalanan. Chairman, kailangan nating magplano ng maingat, sabi ni Rafa. Napakalakas ng impluwensya ni Marco. Kailangan natin ng isang malaking paghaharap sa korte. Samantala, sa loob ng kulungan, si Donna ay nakaupo sa isang sulok, umiiyak. Ang kanyang pag-asa ay unti-unting nawawala. Ngunit biglang may lumapit sa kanya. Miss Reyes, may balita po, sabi ng isang guard. May matibay na ebidensya na po para sa kaso nyo. May recording ng pag-amin ni Marco Villar. Nagulat si Donna. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Recording? Pag-amin ni Marco? Isang sinag ng pag-asa ang biglang sumilay sa kanyang madilim na mundo. Sa loob ng ospital, si Ara ay nakatanggap din ng balita. Ang kanyang puso ay kumalabog. Isang recording. Ang tunay na mukha ni Marco ay sa wakas ay mailalantad. Anak! Bulong ni Ara, hinawakan ng kanyang tiyan. Makakamit natin ang hustisya. Ang isang maliit na USB na naglalaman ng boses ni Marco ay ang susi sa lahat. Ito ang magiging simula ng katapusan para sa kanyang kasinungalingan at ang simula ng pagbangon para sa mga biktima niya. Ang buong syudad ay nakatutok sa nagaganap na paglilitis. Ang kaso ng pag-atake kay Ara de la Rosa, ang anak ng respetadong Chairman Mariano de la Rosa, ay naging usap-usapan sa buong bansa. Si Marco Villar, na itinuring na biktima ng paninira, ay ngayon nakaupo sa defendant's chair. Ang kanyang mukha ay puno ng kumpiyansa. Sa kanyang tabi, ang kanyang abogado ay may ngiti ng panalo. Sa kabilang panig, nakaupo si Ara, na sa kabila ng kanyang kondisyon ay matapang na dumalo. Sa tabi niya si Nong Mario, ang kanyang mukha ay seryoso at puno ng determinasyon. Sa likod nila, si Detective Rafa Reyes ay nakatayo, handa sa anumang mangyayari. Nagsimula ang paglilitis. Ipinresinta ng prosekusyon ang kanilang mga ebidensya, ngunit tila mahina ang kanilang kaso dahil sa kahusayan ng depensa ni Marco na baligtarin ang lahat. Ang mga abogado ni Marco ay inatake ang kredibilidad ni Ara, na nagpapahiwatig na siya ay isang babaeng may problema sa pag-iisip dahil sa trauma. At ang kanyang mga paratang ay walang basihan. Naging mainit ang pagtatalo. Tila panalo na si Marco. Ang kanyang nangiti ay lumapad habang pinagmamasdan ang kawalang pag-asa sa mukha ni Ara. Wala po kaming sapat na ebidensya, Your Honor, sabi ng piskal, puno ng pagkabigo. Maliban po sa testimonya ng biktima na mariing tinutulan ng depensa. Nagbigay ng isang mapanuksong ngiti. Ngiti si Marco. Akala niya ay tapos na ang lahat. Akala niya ay mananalo siya. Your Honor, mayroon pa po kaming isang saksi, sabi ni Rafa na biglang tumayo. At isang ebidensya na magpapabago sa lahat ng nangyari sa kasong ito. Nagulat ang lahat, lalo na si Marco, na nanlaki ang mga mata. Sino ang saksi na yan? Tanong ng hukom. Si Mang Tony, Your Honor, sagot ni Rafa, ang dating driver ni Mr. Villar. Pumasok si Mang Tony sa courtroom. Ang kanyang mukha ay puno ng takot, ngunit may determinasyon. Naglakad siya patungo sa witness stand. Mang Tony, totoo ba na may nalalaman ka tungkol sa kasong ito? Tanong ng piskal. Tumango si Mang Tony, ang kanyang boses ay nanginginig. Opo, Your Honor. Narinig ko po ang lahat. Ang lahat ng plano ni Marco Villar. Kasalanan yan. Nagsisinungaling siya. Sigaw ni Marco, tumayo mula sa kanyang upuan. Ginagamit lang siya ni Reyes.
Order in the court! Sigaw ng hukom. Ikinuwento ni Mang Tony ang lahat. Ang pagkakarinig niya sa mga plano ni Marco, ang pagmamanipula niya kay Donna, at ang pagtatangka niyang saktan si Ara. At pagkatapos, inilabas niya ang maliit na USB. Your Honor, ito po ang recording. Narinig ko po ang lahat ng pag-amin ni Marco Villar, sabi ni Mang Tony. I-play ang recording. Utos ng hukom. Bumalik si Rafa sa pwesto niya. Ang kanyang puso ay kumalabog. Ito na. Ito ang sandaling pinakahihintay nila. Nagsimulang umugong ang boses ni Marco mula sa speaker. Ang kanyang boses, puno ng kayabangan at kasamaan, ay nagdedetalye ng lahat ng kanyang mga krimen. Ang pagplano ng pag-atake kay Ara, ang paggamit kay Donna bilang kasabwat, ang pagtatangka na saktan ng kanyang anak, at ang paglilipat ng mga ari-arian. Oo, ako. Ako ang nagplano ng lahat. Dahil walang silbi ang lahat ng kayamanan na yan kung hindi ko makukuha. Ang boses ni Marco ay umugong sa courtroom. Nagulantang ang lahat. Ang mga tao sa gallery ay nagbulungan. Ang mukha ni Marco ay namutla. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at galit. Nagulat siya na may recording. Kasinungalingan! Peking recording yan! Sigaw ni Marco. Sinusubukang lumaban. Hindi ako yan. Ngunit huli na ang lahat. Ang kanyang mga salita ay nagpapatunay lamang ng kanyang kawalan ng pag-asa. Biglang bumukas ang pinto ng courtroom. Pumasok si Donna Reyes. Nakakalabas lang mula sa bilangguan. Ang kanyang mukha ay puno ng pighati, ngunit may determinasyon. Naglakad siya patungo sa witness stand. Your Honor, gusto ko pong magbigay ng aking testimonya, sabi ni Donna. Ang kanyang boses ay nanginginig. Totoo po ang lahat ng sinabi ni Mang Tony at ang recording, boses po talaga ni Marco yan. Idinetalya ni Donna ang lahat ng ginawa ni Marco sa kanya, ang pagmamanipula niya sa kanyang pagmamahal at ang paggamit sa kanya bilang kasabwat. Ang kanyang testimonya ay nagpapatunay lamang sa kawalan ng puso ni Marco. Sa gallery, si Ara ay umiiyak. Ngunit hindi na dahil sa kalungkutan, kundi dahil sa ginhawa. Ang katotohanan ay sa wakas ay nailalantad. Marco Villar, base sa mga ebidensyang iprinisinta at sa mga testimonya ng mga saksi, sabi ng hukom, ang kanyang boses ay matatag. Pinapatunayan ng korte na ikaw ay nagkasala sa kasong pagtatangkang pagpatay, pagmamanipula ng ari-arian, at iba pang krimen. Ang martilyo ng hukom ay tumunog, nagpapahiwatig ng kanyang hatol. Hinahatulan ka ng korte ng pagkakakulong ng habambuhay, walang piyansa. Nagulantang si Marco. Ang kanyang muka ay puno ng galit at pagkabigo. Tumayo siya, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Hindi pa tapos to! Hindi pa kayo nananalo! Sigaw ni Marco. Tumitig kay Ara. Babangon ako at sisiguraduhin kong magbabayad kayo sa lahat ng ito. Tinangkang lumapit ni Marco kay Ara, ngunit agad siyang pinigilan ng mga security guards. Habang inilalabas siya sa courtroom, ang kanyang tingin ay nakatutok kay Ara, puno ng galit at banta. Ngunit sa mga mata ni Ara, wala na siyang takot, tanging pagmamahal sa kanyang anak at isang matinding determinasyon na magpatuloy. Isang linggo matapos ang paglilitis, ang buhay ay dahan-dahang bumalik sa normal para kina Ara de la Rosa. Si Marco Villar ay nakakulong, ang kanyang mga banta ay naging hangin lamang. Si Donna Reyes ay pinalaya. Ang kanyang pangalan ay nilinis sa tulong ng testimonya ni Mang Tony at ni Rafa. Sa ospital, naramdaman ni Ara ang matinding kirot sa kanyang puson. Ito na, ang kanyang anak. Matapos ang ilang oras ng matinding paghihirap, isang malakas na iyak ang umugong sa silid. Ang kanyang anak, isang malusog at magandang sanggol na babae. Ara, anak mo, bulong ni Aling Sonia habang inilalagay ang sanggol sa kanyang dibdib. Tiningnan ni Ara ang kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at kaluwagan.
Ang kanyang anak, ang dahilan kung bakit siya lumaban, ang kanyang tagapagmana ng pag-asa. Ang ganda niya, Mama, bulong ni Ara. Ang luha ay dumaloy sa kanyang pisngi. Ang pangalan niya ay Hope, Hope de la Rosa. Sa kabilang banda, si Rafa Reyes ay nagtungo sa bahay ni Donna. Ang kanyang kapatid ay tahimik na nakaupo sa sala, nagbabasa ng libro. Donna, bati ni Rafa. Ang kanyang boses ay malumanay. Napaangat si Donna ng tingin. Kuya. Umupo si Rafa sa tabi niya. Kumusta ka na? Ayos lang, kuya, sagot ni Donna. Medyo ginugulo pa rin ako ng nakaraan. Ngunit nininit ng ngunit. Alam kong magiging ayos ang lahat. Patawarin mo ako, Donna, sabi ni Rafa. Patawarin mo ako kung hindi kita nahanap noon, kung hindi kita naprotektahan. Umiling si Donna. Hindi mo kasalanan, kuya. Ako ang nagkamali. Ako ang nabulag sa pag-ibig. Ngunit, salamat, kuya. Salamat sa pagliligtas mo sa akin. Niyakap ni Rafa ang kapatid. Ang mga sugat ng nakaraan ay hindi pa ganap na gumaling, ngunit ang kanilang pagtatagpo ay nagbigay ng bagong pag-asa. Niyaya ni Rafa si Donna na manirahan muna sa kanya upang makabawi ito at makapag-umpisa muli. Gusto kong magsimula muli, kuya, sabi ni Donna. Gusto kong maging maayos ang buhay ko. Gusto kong makahanap ng tunay na pag-ibig, hindi ang pagmamahal na puno ng panloloko. Sa ospital, bumisita si Rafa kay Ara. Nakita niya ang babaeng nakahiga sa kama na may karga-kargang sanggol. Ang kanyang mukha ay puno ng kapayapaan. Kumusta na kayo, Miss De La Rosa? Tanong ni Rafa, ngumiti. Ayos lang, detective, sagot ni Ara. Salamat sa inyo. Salamat sa lahat. Wala pong anuman. Trabaho ko lang po, sabi ni Rafa. Ngunit sa kanyang mga mata, may kung anong bahid ng pagmamahal. Hindi lang trabaho, detective, sabi ni Ara. Ibinigay niyo sa akin ang hustisya. Ibinigay niyo sa akin ang kapayapaan. At binigyan niyo ako ng pagkakataong mabuhay muli. Ipinakita ni Ara ang kanyang anak kay Rafa. Tiningnan ni Rafa ang sanggol. Ang kanyang puso ay biglang lumambot. Ang maliliit na daliri, ang malalim na mga mata. Ito ang simbolo ng pag-asa. Ang ganda niya, bulong ni Rafa. Si Hope, sabi ni Ara. Hope de la Rosa. Nagkaroon ng katahimikan sa pagitan nila. Isang katahimikan na puno ng pag-unawa. Si Ara ay nagsimulang bumangon mula sa kanyang trauma at si Rafa ay unti-unting lumabas mula sa kanyang madilim na nakaraan. Ang kanilang mga landas ay nag-cruise sa gitna ng trahedya, ngunit sa huli, natagpuan nila ang isang bagong simula. Si Ara, kasama ang kanyang anak na si Hope, ay handa nang harapin ang mundo ng may tapang. Si Rafa, kasama ang kanyang kapatid na si Donna, ay natagpuan ng pamilyang matagal na niyang hinahanap. Ang dilim ay dahan-dahang nawala at ang liwanag ng pag-asa ay muling sumilay. Isang taon ang lumipas. Ang sariwang hangin ng umaga ay pumuno sa malawak na hardin ng De La Rosa Mansion. Hindi na ito ang hardin na balot ng takot at pighati. Ngayon, puno ito ng tawanan at pag-asa. Si Ara de la Rosa ay nakaupo sa isang bench, pinagmamasdan ng kanyang anak na si Hope na masiglang naglalaro sa damuhan. Ang maliit na Hope ay 1 taon na, puno ng buhay at kagalakan. Si Ara ay nagbago. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng kalmado at lakas. Hindi na siya ang dating babaeng biktima, kundi isang matatag at mapagmahal na ina. Sa tabi niya, nakaupo si Rafa Reyes. Ang kanyang dating malamig na tindig ay napalitan ng init at pagmamahal. Madalas na siyang bumibisita kina Ara at Hope. At ang kanilang ugnayan ay unti-unting lumalim. Si Donna ay nakasama na rin sa kanilang pamilya, naging masayang tita ni Hope. Ang bilis ng panahon, hindi ba? Bulong ni Ara, ngumiti kay Rafa. Oo nga, sagot ni Rafa. Pinagmamasdan din si Hope. Parang kahapon lang ang lahat ng trahedya. Ngunit natutunan ko,
na kahit gaano pa kadilim ang pinagdadaanan mo, laging may liwanag sa dulo, sabi ni Ara. At ikaw, Rafa, ikaw ang isa sa mga liwanag na yon sa buhay ko. Napatingin si Rafa kay Ara. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Matagal na niyang itinatago ang kanyang nararamdaman para kay Ara na iginagalang ang proseso nito ng paggaling. Ngayon, sa wakas, tila dumating na ang tamang panahon. Ara, sabi ni Rafa, hinawakan ng kanyang kamay. Hindi lang ikaw ang binigyan ko ng pag-asa. Binigyan mo rin ako ng pag-asa. Ang pamilyang ito, ang pagmamahal na nakikita ko, ito ang matagal ko nang hinahanap. Matagal na akong walang pamilya. Matagal na akong mag-isa. Patuloy ni Rafa, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Ngunit nang makilala kita at si Hope at muling makasama si Donna, naramdaman ko na muli ang ibig sabihin ng may pamilya. Naramdaman ko na muli ang pagmamahal. Tiningnan ni Ara si Rafa. Ang kanyang puso ay kumalabog. Alam niyang nararamdaman din niya ang parehong bagay. Ang pagmamahal na ito ay hindi bunga ng pag-asa. Ito ay bunga ng paggaling, ng pagtitiwala, at ng isang mas malalim na koneksyon. Rafa, bulong ni Ara. Ngumiti si Rafa. Gusto kong maging bahagi ng buhay niyo, Ara. Gusto kong maging bahagi ng pamilyang ito. Kung papayagan mo ako, gusto kong mahalin kayo, protektahan kayo, at palaging nandyan para sa inyo. Hindi bilang isang detective, kundi bilang isang pamilya, isang asawa, isang ama, para kay Hope. Napakislot si Ara. Hindi siya nagulat. Matagal na niyang nararamdaman ang pagmamahal ni Rafa. Ang kanyang katapatan, ang kanyang lakas, at ang kanyang pagiging maaasahan. Ang kanyang puso ay handa na muling magmahal. Rafa, sagot ni Ara. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng kagalakan. Oo, gusto ko rin. Niyakap ni Rafa si Ara. Mahigpit na mahigpit. Ito ang pagtatapos ng kanilang mahabang paglalakbay. Isang paglalakbay na nagsimula sa trahedya, ngunit nagtapos sa pag-ibig at pag-asa. Sa hardin, lumapit si Nong Mario at Aling Sonia, kasama si Donna. Niyakap nila si Ara at Rafa, at si Hope ay masayang tumatakbo patungo sa kanila. Ang saya-saya ko para sa inyo, anak, sabi ni Nong Mario. Ang kanyang muka ay puno ng pagmamalaki. Sa wakas, natagpuan mo na ang tunay na kaligayahan. Ang pamilya ay ang pinakamahalaga sa lahat, sabi ni Aling Sonia. Kahit gaano pa kadami ang pera, walang katumbas ang pagmamahal at pagkakaisa ng pamilya. Si Donna ay lumapit kay Rafa at Ara. Ang kanyang mga mata ay puno ng kagalakan. Masaya ako para sa inyo, Kuya Ara. Alam kong magiging masaya kayo. Ikaw din, Donna, sabi ni Ara. Ikaw din. Makakahanap ka ng tunay na kaligayahan. Lahat tayo, makakabangon. Ang araw ay unti-unting lumubog, nagbibigay ng gintong kulay sa buong hardin. Ang pamilyang De La Rosa, Reyes, ay nagtipon, puno ng pagmamahalan. Si Hope, ang kanilang simbolo ng pag-asa, ay masayang tumatawa sa gitna nila. Ang kwento ni Ara ay isang patunay na kahit gaano pa kalaki ang pagtataksil at sakit, ang pag-ibig, katarungan, at ang walang hanggang lakas ng pamilya ay laging mananaig. Ang mga sugat ay naghihilom. Ang mga alaala ay nananatili, ngunit nagiging aral. At ang bawat pagsubok ay nagpapatatag sa puso, handang harapin ang kinabukasan ng may pag-asa at pananampalataya. Ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa romansa, kundi sa katapatan, katarungan, at ang walang hanggang lakas ng pamilya na handang ipaglaban ang katotohanan. Ito ang pangako ng bagong simula.